Well, magandang umaga sa lahat ng ating mga kapamilya, kapuso at kapatid. Mula sa araw na ito ay at maging sa darating na mga araw tayo magkakaroon ng serye patungkol sa salita ng Diyos in relation sa ating mga kanya-kanya mga pamilya. Well, does it sound okay to you? Well, bilang panimula po ay may tanong po ako sa inyo. May nararamdaman ba kayong ika nga ng iba mga agam-agam o mga bagay na nakakatakot, no? Has anything felt wobbly or scary this week? Or maybe nakaupo kayo sa isang upuan na kung saan ay maluwag yung isang paa at pagka umuupo, umuuga-uga po yung upuan na yun. Or probably ang iba sa atin, lalo na sa mga mag-aaral ay nakakaranas po ng mga ano ba, may exam na darating. Naku, di ba? Nakakatakot po yun. Or maybe, probably, ang iba sa atin naman ay meron pong nararamdamang medyo malungkot, no? Hindi magandang pakiramdam. Parang feeling is napakahirap ng sitwasyon sapagkat kahit anong liwanag ng araw malungkot. Okay. So ngayon sa araw na ito pag-usapan natin, ano ba ang bagay na may tuturing natin that is better, no? That we can see today that God is better than anything that we experience, that we felt of, no? Or we feel, no? Ano po yung ating pong nararamdaman. Kaya tingnan po natin at sabay-sabay natin basahin ang ating talata para sa araw na ito, which is Psalm 18 verse 2. Ang sabi po ay, "The Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my rock, in whom I take refuge." Purihin ang Diyos. May the Lord add blessing to the reading of His Word. Ano po ang main point ng ating pong binasa? No? Tulad lang halimbawa, let's try to take hold of ika nga parang isang imaginary na bato. No? We hold of a big rock. No? So, ano po yung nararamdaman po natin pagka tayo po ay may nahahawakang bato? Bato. Na, ibig sabihin lang po, nung pagkahawak-hawak po natin yung bato na yun, ay meron po tayong katiyakan na ito ay solid. Tama? Ito po ay matibay. Talagang grabe, no? Mabigat pa even. No? Kaya, sa panahon na kung tayo ay mayroong nararamdamang ika nga mga bagay na medyo uuga-uga sa ating buhay, mayroon tayong nakakatakot na pinagdadaraanan or probably may mga balitang hindi maganda, no? Huwag nating kalilimutan ang sabi po ng salita ng Diyos that our God is our rock, no? Ibig sabihin po ng batong ito ay matibay at hindi nagbabago. And it also says, sabi kanina, that our God is our fortress. Ibig sabihin po nun, anumang hirap ng ating mga pinagdaraanan, nakakatakot na mga sitwasyon, whatever it is, sabi nga po, mahalagang-mahalaga na tayo po ay nananalig sa ating Panginoon sapagkat ang ating Diyos ang siyang magliligtas sa atin. He is our deliverer. Okay? So ang ganda po, ano po? Mayroon po tayong katiyakan na ang ating Diyos na sinasandalan ay tunay nga na napakatibay. Okay? And the most beautiful thing I could say is we can run to Him at any time. No? Tayo makakalapit sa Kanya at any given moment. Pagka sa sandaling tayo may kinakailangan, mayroon tayong pinagdaraanan na nakakatakot, well, we could just come to Him and say, Father, no, Panginoon, amang nasa langit, yan. No, kapag tayo po ay, pag yan po ay ating binagkas, tiyak po naririnig po tayo ng ating Panginoon. Okay? Bilang ano lang po, illustration lang po, no? Magkaroon po tayo ika nga, no, kunwari, may hawak-hawak tayong bato, no? Pagka hawak po natin ang bato na yan, ano pong ibig sabihin po nun? We are in a stable condition. Okay? And then probably right now, shake po natin yung ating kamay. Ito po yung mga bagay na nagkukos ng mga agam-agam, ng mga takot, ng whatever fears na mayroon po tayo. At higit sa lahat, atin pong ituro yung ating kamay. Po natin sa taas, ano po? Ito po, ang nangahulugan po na ito is our God is stronger than our shakiest feelings. Ibig sabihin po nun, ang ating Diyos ay matibay sa lahat, higit sa lahat ng ating mga nararamdaman
ang ating mga nararanasan. So, purihin ang Diyos, no? Sapagkat yan ay isang patunay ng ating Diyos ay maaasahan kahit na anumang oras, anumang sandali ng ating mga buhay. Whatever it is that we're going through, we can be assured that our God will always be there. He is there to protect us, to love us, to guide us, para mapagtagumpayan natin anuman ang mga pagsubok na ating maring daraanan sa bawat sandali ng ating mga buhay. Purihin ang Diyos. Kaya nga po, bilang pagtatapos sa ating pong activity for today, tayo po ngayon ay sabay-sabay na manalangin at tayo lumapit sa Panginoon. At kung minsan po tayo po ay may mga agam-agam, tayo po ay humingi po ng pagpapatawad ng mula sa ating Panginoon. Kasi tulad nga po yung paalala po niya, sabi po ng Panginoon, we have to trust Him because He is our God. Ang sabi po ng salita ng Diyos, our God is able to do exceedingly, abundantly, beyond all that we can ask or imagine. Tayo'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa inyo pong paalaala sa amin sa araw na ito. At maraming salamat, Panginoon, na tunay nga po na kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na siyang nakakaalam ng bawat mga bagay na amin po mga pinagdaraanan. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkatunay nga po ayon po sa mga aawit na kami po ay makakaasa sa iyo, Panginoon o Diyos, sapagkat ikaw po ang bato, ang sandalan po ng amin po mga buhay, at kami po ay makakaasa na kami po ay gagabayan nyo at sasamahan nyo anumang mga sandali ng aming buhay. Maraming salamat, Panginoon. Lord, for today, I pray for blessings after blessings sa bawat pamilya nakikinig at nanonood ng ating podcast na ito, Panginoon. At harinawa patuloy kami magkaroon po ng uhaw upang kayo po ay aming po makatagpo sa pang-araw-araw ng aming po mga buhay. Ito po ay aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Purihin ang Diyos.